Drink. So, horchata. And 3, 2, 1, Yun. Kahit talaga nung gabi, hindi Wala ka. nagkakasabay-sabay. Pero nag- alam mo, pumitik ka eh. pero alam mo, sa waray, yung ibig sabihin ng sabay is hindi yung nagkakasabay. Yung parang, yun. So, opposite. Yung sabay sa amin, ibig sabihin, yun, parang off. By the way, sa mga totoong waray dyan, de joke. Kumbaga sa kuan, parang off tune or kung sasayaw parang kaliwa yung paa. Ganun. Hindi ka nakaka-timing. Yun. Wala Sa amin, iba kasi yung dialect nila. So, Eastern Samar, Dolores. Sa amin, Padag. By the way, kung sa tingin nyo pangit yung audio namin, kasi wala pa po kaming gamit. Hindi kasi kami nagpo-project. So, kailangan vocal. Technicality. Hello. Hey. Sabay-sabay. Check. Itaas ang kamay. Hello. Sorry, wala na po akong energy kasi Friday na. So, yun. Akala nyo ako may trabaho po ako bukas. At uubusin ng lakas ko bukas. De charot. May booking. Ano bang prinito mo ngayon? Anong prinito mo ngayong araw? Prenito. Kasi it's Friday. Kumain ka nga ng munggo sa bahay namin, leche. Itlog mo. Tapos mo kasama ka, Masarap ang Vietnamese coffee. Masarap ang tiga Vietnam. De joke. Pero masarap Shout pa rin out. ang Pinay. Pakiblip po yun. Okay. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ang episode 2 na foreshadow na natin sa Ha? foreshadowing. Akala ko, Yung concert. pupunta tayo doon. Actually, parang ngayon na ba? Or Wag lang muna. later na. Later. Let Ano it na yun? simmer. Oo, ano tayo? Nagkakape lang tayo eh. Oo. So, tanyakis muna. Oo. Okay. So, yun. Kasi mahaba naman yung time. Yung episode 2 namin ngayon is chill lang kami. Supposedly, kung may beer sana to, kaya lang sarado yung napuntahan nating Kung establishment. beer sana to, Ang sakit-sakit. Kaya, hindi tayo pwedeng magwalwal ng words. So ngayon, ano ba to? Tanya Markova Appreciation Podcast. Tanya Markova Appreciation Episode. Oh, Yan. yun. Tanya Markova Appreciation Episode. So, yun. So actually, nung kailan yun? Last Friday ba yun? 2 weeks ago? 2 weeks ago. 2 Fridays ago? May 15. Oo. Yan, May kasi, 15. oo. So, nanood kami ng gig ng Tanya Markova sa 70s Bistro. Tapos, yun, super nag-enjoy kami. Super nag-enjoy ako. Yun. Ako medyo lang kasi may work pa kinabukasan. Napansin na namin yon. And okay Pero, lang kasi obvious naman kay RJ na nag-enjoy naman siya. Pero Nag-enjoy siya. ganun. Parang Para siyang bouncer. Pero, Tumitingin kung sino yung magwawala or sino yung malalasing na kailangang i-bounce out. Pero sa clown check pa lang, dun na parang feeling ko kinukuha na ako ng Diyos. Bakit? Parang bumubukas yung pores ko, yung senses ko. Parang, Ang daming buo. actually yung clown check nila sa 70s Bistro compared sa recording nila, mas appreciated ko masyado yung Live. sa live. Kasi pero yun ibang timpla din eh. Kinumpare ko. At the same time, yung tunog sa 70s Bistro, ang ganda. Yes. Yun. At saka kasi, yung nila doon, hi, sige upo lang kayo, nagpo-podcast lang kami.
Hindi naman sa po likod. kita doon. Thank you. Oh. Kaloka. No, nagre-record Okay pa. po. Pero yun, di ba parang yun nga, yung cloud check kasi, mas malaki yung Okay lang po dyan. Okay po. mas malaki yung freedom nila on the stage kasi nga live siya eh. Tapos kita naman natin pagkapasok ni Iwa, Mm-mm. di ba, parang doon na With the nagkaroon matching talaga. bubble gun. And Bubble gun. robotics. Gumagano pa siya nun eh. So parang ngayon, iba talaga pag live. Iba yung live. Pero feeling ko yun yung isa sa pinakamalinis talaga na napakinggan ko na concert na live band. Mm. Mm-mm. Sabi nga ng kaibigan ko, maganda naman talaga yung 70s Bistro. Mm. Pero malinis lang din talaga yung Tanya Markova, Tumira. Mm-mm. Tsaka, oo. Ng Si Ole eh, si Ole. Isabel Shout Ole. out yun. din sa mga sound engineers ng 70s Bistro kasi 'di ba for sure kung wala yung mga nagsa-sound check, nagche-check ng mga technicals, hindi naman magiging ganun kaganda yung experience natin sa halagang 600 pesos. To be fair kay Kuya TJ, na-experience ko yung ganong klaseng tunog sa Pinkian, sa TIG. Ganon, maganda yung tunog. Pero, Teatro yun eh. -1 yun. Oo. Ito naman, it's a live music. Live. Mm-mm. I think So- mas kaya ko rin siyang i-compare dun sa Aurelio Sedicioso. Kasi live band yun. Radioactive Sago pa yung nun. Tugtog. Oo. Pero iba rin kasi, talaga yung Aurelio Sedicioso. Bakit talaga yung tunog? Kasi nga, avant-garde yung ginawa. Tapos, the design of the staging is not really for that kind of... Dito na pa tayo mag-aaway. May blip na. Nagustuhan mo ba yung tunog? Oo! Talaga ba? Ganto kayo. Hindi ako nakaka-relate. So, Kasi maraming nasabi na hindi nila marinig ng maayos. Maganda siya kasi maganda yung proper way yung staging. Number 1. Okay, sorry po. Okay, cut natin yan na. Hindi, Cut hindi, muna hindi. tayo sa Tanya Markova. Oo. Maganda yung staging ng Aurelio Sedicioso, number 1. Number 2, naka-live band siya. Number 3, lahat ng mga aktor, tinira talaga nila as sarsuela yun. So technically, wala akong nakitang technicality na may nakaganon, wala talaga. Siguro 2017 ko pa siya napanood. Kaya hazy na yung ano ko. At 16 years old lang ako noon. So, 'di ba, parang as a fan ng ganong execution ng isang sarsuela, panalo siya para sa akin. Okay. At saka I mean, depende siya, well, siguro dahil iba rin yung seating arrangement ko. Siguro yun ay, consider ko na Tapos yun. di ba yung audience nasa stage tapos yung stage nasa audience side? Technically, yung nangyayari dun sa audience side, hindi ganun ka-importante. So, ginagawa nila dun sa mismong stage. So, parang ganito siya. Ito yung stage, nandito yung audience, dito pa rin nila ginagawa, okay. yung paakyat na nandun. para siyang Sis, para din siyang Rosang Taba na yung first staging nila nasa main theater tapos nasa stage yung audience tsaka yung tawag nito yung performers. dahil dyan, Balik tayo sa Tanya Markova. maglalagay si Lance ng visuals ng stage visuals. ng At Aurelio eto yan. Ikaw ba yung hindi ang tawag doon sa di ba? Nakaganon. para Parang ma-visualize architect, yung natin yung parang yung architect na staging. May ganun eh. Oo. Kapag production designer ka, Actually, Diorama. meron akong copy nun. hindi, meron silang technical term doon. Ano, yung 3D model pero naka-live. Pero parang diorama siya. Ayun, Pero diorama. sa stage, sa theater, meron silang specific term. Okay. Paano lang term, tapos define. Nilalagay na lang dyan. Nandito po siya sa taas. By the way, yung
Tanya Markova. Balik tayo ron. Nung una talaga, I think, yung alam ko lang na kanta nila, picture. Tapos hindi ko alam na Tanya Markova. Actually, yun yung nakakagulat. Kasi Oo. sabi ko siguro alam na ni na Ivy, pati ni RJ, yung Linda Blair. Hindi. Pero yun pala, Ah, sinabi picture lang pala. Feeling ko, exposed ako sa kanila, pero unconsciously. Kasi maraming mga familiar songs na, sila pala yung kamanta. For example, Oo. yung Hello, yun. Tapos, Yun underrated, yun. yung Disney, tsaka yung Linda Blair, tsaka yung Facebook song, di ba? Na hate nilang tugtugin ng live. Bakit? So, Bakit? So, dahil sa kanilang old record label na tinarantado sila. Kasi parang hindi sila yung nag-compose and then pinakanta sa kanila na yung promise is i-release yung second album nila, pagkantahin nila yung song na yun. And then, nag-consult naman sila with the big wigs, mga Chito Miranda, mga Jay Contreras, nung Kamikaze. And then, sabi naman ni Sir Chito is, kayong bahala kung gusto nyong kantahin o hindi. Siyempre naman, parang as beginning band, 'di ba? Na parang lumalagari lang din, 'di ba? Oo. Siyempre, Kapit sa patalim. yung parang May ganun. kung pinapramisan ka ng ganito, di kailangan mong i-deliver kasi yung life ng band yung nakasalalay. So, kinanta nila, pero hindi na-release yung second album. So, yun. Kaya, Tapos hindi nila kinakanta sa gig. depende lang. Kasi may times na nakita ko naman kasi dahil nga sa panonood ko nung Kaya fan na siya. ng 70s Bistro. Actually, mas nakikinig ako ngayon ng mga live gigs nila. So, kasi mas na-appreciate ko yung energy. Kasi, for example, pag nagtatrabaho ako sa office, yung parang feeling ko gusto kong mag-space out. So, nakikinig ako ng mga live nila na tugtog para to feel na Ito ba yung Tanya Markova? para to feel si na Tanya andun ako sa Banaw. venue. So, yun. Tanya Banawa. Parang sa mga based doon sa mga napanood ko, sabihin na natin out of 10 live videos, parang isang beses lang kinanta nila ever. So parang lagi ini-explain naman ni Iwa na yun yung dahilan, na parang isa yun sa mga kanta na ayaw nilang tugtugin ng live dahil dun sa traumatic experience. By the way, kaya namin to sinasabi kasi we support. We support kung bakit di nila kinakanta yan. Ikaw lang supot. Hindi mo alam. Reveal. Anyway. By the way, speaking of familiar, di kami familiar nung una. But at the same time, may familiar vibes siya sa akin. Di ba? Sabi ko nga kay Ivy, ito yung dati pa na pinapangarap kong musical na tunog, na approach. Wag mong sabihin ngayon yan kasi baka mamaya may manood na producer, gagawa siya ng di gawin jukebox musical na naman. Hindi ako gagawa ng Tanya Markova, but it's more of Yung anime-inspired na, na musicality. Kasi, gustong-gusto ko yung vibe ng anime songs, especially nung mga 90s, na parang, kung nakikinig ng Tanya Markova, binabalik ako. Meron pala. Yung sobrang ganda nung melody, pero yung ang sweet. lyrics, Hindi naman, wala akong pakialam sa lyrics. Actually, maganda yung lyrics nila. oo naman, pero yung Oo. lyrics kasi, parang yun yung twist eh. Sa bagay, kasi Na yung lyrics anime. nila, Filipino. Tapos sa Japanese naman, syempre, Japanese Oo, yung yung lyrics. Kaya medyo hirap ka. Kaya hindi mo alam na iba na pala yung ibig sabihin. O iba na pala, di ba? Tapos, yung tawag nito. Butter coconut. Ano butter? Na, unat. Kasi di ba pag bata ka, di mo na maintindihan yung Japanese. Kaya gumagawa ka na lang Ano yun? sarili Yung mong bata pa si lyrics. Goku na, na Dragon Balls.
Tapos nilagyan mo ng lyrics. Butter coconut. Wala naman lyrics yun. Sili na unat. Sili yung yung manghang. Oo. Sili na unat. Ibig sabihin yung sili naka-stretch. Oo, pero meron Bakit? kang, meron May- kang Tagalog. hidden Tagalog. one na- Butter coconut. Oh, Yan na po yun. Yan na po ang Tapos- RJ. Kwan yun. Tapos yung Voltes fan, Eugene, Tagoro, Jeremiah, Jericho, saludo kami kay San Goku. Wow. Pati na kay Piccolo na may sungay. Ay, iba ang ano ko eh. Yung ano yan eh, yung kay Joey De Leon. Ano? Pagdating ng araw na di na tayo kids. Yung, alam mo yan? Ay, Hindi, iba yung kinalakhan na. apologies ako ni Joey De Leon eh. Basta ako talaga, nung bata ko ayaw ko na mga ganyang kanta kasi purist ako. Charot. Tsaka alam nyo kung ano yung pinaka-hate kong activity nung elementary ako, yung mga action song. Kasi parang, persahan na ba to? Parang may part na, parang, iba kagaya nga sa Linda Blair, umaga sa bahay, ako'y inaantok pa. Yung parang, yung ba to? May breakfast ko palang inaantok na ako. Tapos yung teacher papatayuin ka, tapos papakantayin ka ng action song. Parang, chika di, parang, Chika di. yucks, ang Yo. cheap. May isang Yun nga, chika sabi ko nga, din, bata pa lang dumako sa ako, sanga. deviant na ako. Yun. Doon ko na-realize na, bata pa lang ako, hindi na ako sociable. Nung, Oh, kasi dapat yung chika ding sociable ka pag 1 to 10. Pag pababa na, anti-social. anti-social ka na. Kasi isa na Kasi papatayin mo yung ibang mga chikaling. Chika ding, palipad, Ang ano nga, yung ano nun, performing arts days ko sa ano. Tapos, ang ginawa, for Energizer, umagang-umaga reporting. Tapos, Energizer nung kaibigan ko, Father Abraham has many children. Many children. Ay, oh my God, pedophilia. Parang mali. Parang iba yun. Father Abraham has 7 child of Father Abraham. Hindi ganon. Ganon yung lyrics. Pero Okay. naglalagasan din yung mga anak. Like, parang sabi ko, naglalagas. Bakit parang puro genocide yung pang-umaga na? Hindi, yung tanong ko, bakit si father may anak? Father Abraham. Di ba yung Abraham? Akala ko father na padre. One of the patriarchs. Tayo po ay nasa 17-minute mark at naka-offend na tayo ng isang pare. Pero, oy, diba? Kaya nga doon sabi doon sa Kulpals, diba? Sa Kristano, anong ginawa sa'yo? Bakit sakristan? Bakit bata ang mga sakristan? Kasi nanlalaban ng tatay. Alright. Ang matanda. Ayan. Oo, ang matanda. Lumalaban. Tangina mo, Ryan Rems. Alam mo, Ryan Rems, ano ka? High school hero kita. Alam mo, nung hindi ka naintindihan ng mundo, nung hindi ka, nung na-eliminate ka unang-una pa lang, na-appreciate kita. Actually, nung pinapanood ko na, kasi nung unang run niya nun, di ko talaga gets. Parang, bakit ang dami tumatawa? Pero nung nung nagkaisip-isip na ako, yung naging nag-gets ko na rin yung mga joke ni Joey De Leon, parang sabi ko, nakakatawa. Oo, di ba? Mostly yung isa niyang joke, yung, anak, bakit hindi ka magpunta ng ibang bansa at magtrabaho? Tapos sinabi ni Ryan Rems, pag nasa ibang bansa na, walang magpapiyansa sa akin. Parang sabi ko, well. Ano kasi si Ryan Rems, yung aesthetic niya is self-destruct. Di ba? Self-deprecating. Parang kung sa Parang China pa, nung nag-asik sila ng COVID, to destroy your enemy, you have to destroy yourself. Wow. Sa kanya naman, para mapasaya yung audience, destroy yourself. Hindi. Kwan din yun eh. Para hindi ka na ma-destroy ng ibang tao. Unahan mo na. Charot.
Cancel mo na diba, yung sarili mo. grabe di ba yung yung power ng, like for example, sabihin natin Tanya Markova, pero sa context naman ng komedyante, yung power mo lang na napapatawa mo yung audience na buong katawan nila nakokontrol mo. Di ba yung ganung... Si gamitin ko yung sinabi ni Dave Chappelle. Even though I don't agree with some jokes ni Dave Chappelle, gusto ko yung mga jokes niya. Yung sinabi ni Dave Chappelle na the comedian is like a musician. The comedian is the player. His or her instrument is the audience. Diba? So, yun yung power ng isang comedian. Yeah. Ako maganda ko rin yung sinabi ni Sir Leo Martinez about sa mga komedyante. Sabi niya na nung nag-uusap sila ni Shuli, di ba yung dun sa episode ng Cool Pals, kaya gusto kong mapanood mo yun. Kasi yung sabi ni Sir Leo dun, nag-uusap sila ni Shuli, yung parang katandem niya sa isang parang comedy show nila dati. Spoops. Oo, na parang Spook ba? parang sinabi kasi ni Sir Leo, bakit pa ba natin ginagawa to? Tapos sabi naman hindi ako sure kung sino yung nagsalita, si Sir Leo. Si Shuli yun. Tapos yung sabi naman ni Sir Leo Martinez, kasi nga, ang bayan natin ay may sakit. Para siyang bata. Na para siyang bata na may sakit. Na para painumin mo ng gamot, kailangan mo siyang kilitiin muna bago mo painumin ng By the way, gamot. yung philosophy na yan, una ko yung natutunan kay Paulo. Natutunan Yeah, ko naman yan kay Paulo kay Salazar. Master of Many Faces, si Sino? Willie Nepomuceno. Kaya lahat, from the Winnie the Pooh. Pero si Willie Monsoon. Winnie Monson. Yeah. Ano masasabi mo kay Pooh? Anyway, so yun. Pero ayun, di ba? Para kasi, totoo naman kasi yung ganon na to give the message straight. Patawanan mo muna. Yung example ni Paulo dun, kay Paulo, sana magka-reunion tayo. Reunion concert. Reunion concert. Let's go! Kasi Para yung tayo ano may niya, hits. yung explanation niya doon, di ba yung, for example, during the primitive society, example, mayroong isang bata na may sakit. Tapos yung sakit niya is measles. So yung clown, or yung traditional clown, ipe-perform niya, i-embody niya yung measles. Tapos siya na yung measles. Tapos yung may sakit manunood sa kanya. Tapos yung may sakit, dahil nakikita niya yung measles, tatawa siya. Tapos may heal siya because of that. At saka, yung kay Leo Martinez pa rin, yung, di ba, yung no acting please niya. Na kaya, 83 na po si Leo Martinez. So imagine, di ba? Hindi siya yung- nagme-maintenance. Hindi siya nagme-maintenance. Oo. So imagine that kind of, kasi nga, kailangan mo dapat ilabas yung isang expression. By the way, si Dolphy, ilang taon siya? Tunda. Di ba? Tanda rin si Oo. Dolphy. Sige, go back. Pero yun, di ba, kailangan mo ilabas yung Lahat ng negative. negative. Kahit pangit yung sasabihin mo, ilabas mo yon. Kasi, Kahit yun pangit eh. ka, Pwede. lalong-lalo na. Oo, kahit pa... Ikaw kasi. Hindi kailangan lang malabas eh. Lahat ng mga pangit na nararamdaman mo, na parang, Yes. okay, kung pagod ka, matulog ka, kung sad ka, umiyak ka. Paano nga kung pangit ka? Eh di, Paano mo magparitoke nilalabas? ka. Wag. Magparitoke ka. Hindi. Kasi sabi pa nga ni Kidlat Tahimik, di ba, na masyado tayong nakatingin sa labas, sa Hollywood, yung aesthetic nila, yung standard na nakikita natin sa CR, sa Inodoro, yung American standard na brand ng Inodoro. So, yeah, I think yung idea natin ng pawit siguro, it's because masyado tayong nakatingin sa labas. At saka, Kung- imagine, di ba nga sinabi rin ni Kidlat na
we was raised by the convent for how many? 500. 500 years? Oh, hindi. 300 plus years. 300 plus years we were... 333. Centennial pala yung 333, we were raised in a convent. And then 50 years, we were raised in Hollywood. So, Tapos after pa, kasi nung umalis yung Japan, di ba we were raised by anime. Nagka-Cold War pa, nagka-Cold War, tapos yun yung sinasabi ngayon na neo-colonialism, na kahit hindi tayo direktang sakop ng Amerika, from Tanya Markova to... yung consumption pa rin natin, di ba? Very Western. Kahit yung education natin. Yeah. Kaya nga, inaano ni Sir Kidlat, ina-advocate niya yung indigenization, decolonization. Indigenous. Diba? Kasi yun nga, pagbabalik sa... kasi yung idea niya ng problema natin ngayon, wala tayong preno. By the way, kaya po namin ito sinasabi kasi kakagaling lang din po namin sa showing ng Turumba. Turumba Markova. Turumba Markova. Ano ba? Turumba Markova. Pwede na yun. Yan na yung name na Turumba Markova sa Cubao. Yan yung name ng episode 2. Turumba Markova. Ang Kalabaw, ang Turumba, at ang Markova. Sa Cubao. Sa Cubao. Alright! Rock and roll to the word. Si ano? Si Ryan Rem, sama pa natin by Ryan Rem. Hindi, Sultan siya eh. Sultan ang tawag eh. Okay. Ang Sultan, ang Kalabaw, ang... Pucha, mahaba yung title ah. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Sama rin natin, Leo Martinez. From From pangit, Pangit. tapos napunta tayo sa neo-colonial. Well, kailangan yun, I think yun naman din yung idea ng podcast natin na hindi lang siya entertaining but critical din siya. Niisip ko nga kanina, di ba? Walang career podcast. Tapos tanggalin ko na kaya yung career. Walang blank podcast. O para sila nang Hindi, mag- okay ko yung... Oh, sorry. Yung walang blank podcast. Tapos, every episode, iba yung pangalan nun. Walang relationship podcast. Walang pera podcast. Alam mo yung gusto ko sa walang career podcast kasi napaka-paradoxical natin. Na para siyang anarchist. Di ba? Na parang we don't devote ourselves to what is standard, what is mainstream. So, dahil hindi natin siya iniisip na career, we have the guts to question. We have the guts to talk about something na taboo. Yes. Balde na lang yung kulang kasi may taboo na eh. Tagal nag-register nun sa akin By the way. Tanginang humor yan, Joey De Leon. Minuduro to tabo to. By the way, again, apologies po ni Joey De Leon. So, wala akong Yung isang Joey. Dami nating Joey, no? Ang dami. In life. Joey Paras, Joey De Leon, Joey Hanza. Joey Sonsa. Hindi, joke. Jay Sonsa mo na yun. Sobrang malayo na tayo sa... Sobrang malayo na kami sa Tanya Markova. Hindi namin alam kung paano kami makakabalik. Hindi tayo malayo, sobrang malalim na tayo. Masyadong From malalim Tanya na tayo sa isang iglap ay namulat. Hindi, speaking of kalaliman din, at saka yung sa komedyante, wala, yung sabi ko nga, di ba, parang, dahil nag-enjoy tayo dun sa gig na yun, feeling ko nahil ako. Tsaka parang, yan, yung pakikinig din sa Tanya Markova, yung nakatulong sa akin to cope with stress, lalo na sa work. Kasi nga, parang yun, na parang I'm so happy rin na na-rediscover ko sila. Ngayong matanda na ako. So, Tanda parang, ka na? yes. Oh my God. Hindi lang halata. Pero anyway, kasi nga, di ba, nung nag-release sila nung
2010 yun, di ba, na picture-picture. Parang yun, kasi nung time na yun, emo face pa ako. So imagine yung kasabayan nila, mga chikusay, mga ganon. Di ba, mga red jumpsuit, mga Linkin Park, ganon. So parang hindi ko sila na-appreciate. Pero nung sinabi mo, di ba, nung pumunta tayo sa bahay nyo, nag-ice cream tayo, tapos pinarinig mo yung Naghalo-halo tayo. ay, halo-halo tayo. So, yun yung podcast natin na re-record. Yun yung Re-recorded. episode 1. One, pero technically episode. Speaking of Basta yun. healing, di ba? Yung Tanya Markova din, pinapangatawanan nila yung pagiging clown, di ba? Oo. Kaya nga sa pag nagigig sila, parang clown lang din nila yung Kaya nga music ang tawag nila. nila sa music nila, awit ng payaso. Tapos sa introduction nila, clown Clown check. Wala ba silang clown wrong? Siguro kung hindi tono pa. Kasi nga, Hindi, Ano? di ba, out of tune, so clown wrong yun. kinukuhan nga lang nila, gino-joke nga lang nila yung mga kanta nila eh. Ah. Kaya nga kahit sino pwede mag-jam. Kasi di ba naalala mo na 70s bistro tayo, tapos parang yung Nag-CR yung yung isa. drummer ng Six Cycle Mind, di ba parang nakijam siya. Tapos sinabi naman ni Sir Levy po na, sige lang, pasok ka lang eh. Kanina pa kami nagkakamali. Bahala ka na. Yung parang, yun lang, di ba? Kanina pa kami nagkakamali, no? Yun Kasi yung di ba, word. yun yung parang point na, di ba, dahil gawa nyo naman yung kanta, Hindi namin alam. yung parang, edit, at saka ito naman yung branding natin sa mga sarili natin, na parang we make fun of each other, and parang yun, na kasama nating tawanan yung audience, di ba, dun sa mga, kahit nga, di ba, minsan nga sila nakakalimutan nila yung lyrics nila eh. Kasi nga sobrang dami ng mga kantang ginawa na nila. ibang kanta yung kinakanta. At saka technically, ang kinanta nila, buong catalog nila. In fairness, Napaka-generous. Ganun sila ka-generous. Yun. Except lang yung Facebook song, hindi nila kinanta sa 70s. Yun yung description ko talaga sa kanila, ang generous nilang tumugtog. Imagine 600 pesos. 600 pesos, 4 hours, buong catalog nila kinanta nila. So parang, wait, you can take all our money, please. Inyo na to. Oo nga, feeling ko nga, parang actually, nung umuwi kami after nung gig, parang sabi ko na, parang kulang yung, feeling ko lang sarili ko, parang kulang yung bayad natin. Kasi parang diba? sobrang nag-enjoy tayo. Parang yung ganitong level ng entertainment, performance, musicality, tsaka yung energy, hindi lang siya pang 600. Parang, Pang 6. sayang nga kasi parang na-realize ko lang na sana na-reintroduce ako sa kanila like last year. Para nakapanood sana ako nung 15th anniversary concert nila. Kung pupunta ka lang talaga na you are there for their music, di ba? Yun na yun eh. Oo. Di ba? Ang ganda ng If you're there experience. for the music only, mag-enjoy ka pa rin. Pero kung nandun ka dahil Sila. sila, mas lalo ka mag-enjoy kasi nga, Oo. Yun naman talaga, di ba? I mean, of the music and the ano. Kasi, for example, may mga venue naman na hindi mo ma-experience yung ganung tunog eh. hindi. Na may mga venue na yun talaga, parang At 10:30. Sige po, Thank you, may 14 minutes pa kami. Yes. may yung parang naka-implode yung music nila. As in, pumapasok talaga siya sa kaluluwa mo. Diba? Yun yung gusto ko dun. Next year. Ako kasi naman, nung teenager talaga ako, as in, mahilig talaga ako sa banda. And then, nawala lang yun nung nag-K-pop na ako. Charot. Pero parang ang ganda lang sa feeling na parang ngayon, na older na ako, and then na-reintroduce ako sa kanila. Tapos parang kasi yung tunog din nila nag-mature na rin eh. So parang
Dati. Di ba nga, may... Nag-mature or may- immature? Kasi Meron- mas naging Meron siyang kwento playful eh. pa sila. Oo, Yung Oo. kwento na Yung tungkol sa anak. sa anak Oo, na, growing di up. ba nga, growing up dapat yon. So parang ina-adjust nila yung tunog. Pero yung maganda ko, actually, sa lahat ng album, kasi nga, yung ginagawa ko sa office talaga, mula first hanggang dun sa mga awitin ng, ang awitin ng mga normal na tao. Sa mga normal na tao. Sinusunod-sunod ko talaga. Pati yung utot hilik putang ina. Oo. Parang, pakinggan ko pa ba to? O hayaan mo na lang. Pati Skip ko yun, kaya. napakinggan Gawa ko. pa ako Kasi, niyan salamat din naman sa YouTube kasi may free. Pero yun, yung parang, actually, nung pinakinggan ko yung first album nila, parang, shit, ang daming magagandang songs na na-miss out ko nung time na yun. Na parang, nakaka-relate ako ngayon. Kahit ngayong Disney, nakaka-relate ako kasi di ba parang, yun naman yung mga childhood nating mga pangarap, di ba, na yun, lagutan ng Disney, patayin yung mga kapitalista, charot. Parang iba interpretation mo ron. Pero hindi, shout out sa Sponge Cola. Pati yung PA Rody Fernandez, isa siya sa mga top 5 ko na mga songs. In fairness, nung una kong pakinggan nung PA, yung roadie, Oo. parang sabi ko nun, okay. Nag-enjoy pala siya as roadie manager. Tapos later on, parang ni-reveal na bakla pala yung roadie na. Pero naman, to be fair, kasi nung time na yun talaga, uso yan, di ba? Oo. Yung mga chiksilog, yung mga This Guy Is In Love With You, parang yung mga banda, nung time na yun, lagi silang may homophobic song. Tawang-tawa ako nun kasi nung 2019, may nag-post na ano ang pinaka-homophobic na kanta. Tapos parang may nagsabi Chicxulub. No, parang homophobic ba yun? Meron. Parang napaganon ako. Ano, para sa akin yung Narda ni Michael B. Comedy naman yun eh. Parody naman. Parody yun eh. Pero at least kanta yun. Mamaw yun eh. Mamaw. Ano yun eh. Kinakanta ko yun sa video ko eh. Humarap ay... Pero di ba parang it's the Wait lang, product of their time. Balikan natin. Chicxulub ko Okay, nahulog. Nilinlang, Oo, niloko. kasi may nagkwan siya. Ano yung tawag doon sa social media? Yung parang Nagragnarok. Ha? Hindi. Nagka-catfish? Hindi, magkaibigan talaga sila na naglalaro ng Ragnarok. Oo, yun nga. Pero hindi niya alam Frontera. yung identity. Magkakilala sila ng harap-harapan. Oo. Friends talaga sila ng harap-harapan. Nagkagusto yung lalaki, pero yung nalaman niya na yun nga. Paborito mo yun, no? Pero actually, yung... Pinapakinggan ko yun, Brad. yung Kita mo PA nga, lahat ng mga naging ex ko. Hindi niya. Pero yung PA naman, actually, parang na-appreciate ko siya aside sa melody. Yung part din na, hindi naman porke nagro-roadie ka, kailangan na yung gender mo is straight, male. Kasi as long as kaya mong, 'di ba? Kung kaya mong gawin yung trabaho mo, 'di ba? Yes. O 'di ba? Grabe Gusto yung mo dissection natin yung ngayon, parang yung parang kaya mo naman magbuhat ng mga equipment, kaya mo mag-assemble ng mga equipment, magtono ng mga instrument. Eh di why not? Go! Mag-roadie Diba? ka. Sabi pa nga ni Iwa, walang gender. They support the rainbow community. Alam niyo baka sa susunod na episode, i-explain ko na yung yung magbibigay ako ng thesis dito ng bakit ang Enteng Kapisote 1, 2, and 3 ang definition ng fantasy adventure. Yan. Para makita nyo kung saan tumatakbo ang mga utak namin sa mga dissection namin. Pero in fairness, hindi pa ako nakapanood ng Enteng Kapisote. Ako nakalimutan. Kaya ko talagang sabihin na ang 1, 2, 3, isama mo na ang 4, fantasy adventure talaga siya. Yun yung definition ng fantasy. Kasi feeling ko lang si Vic Soto, overrated siya. Tsaka hindi siya ang favorite comedian ko of this time. Mas gusto ko pa minsan si Bong Navarro. Tito Soto ang underrated. Sa kanilang tatlo. Yun ang masasabi ko.
Kasi ano yung... weird yung pasok ni Tito Soto ng mga jokes eh. Like, weird pero lumalandi. Unlike sina Vic at Joey na alam nila, kaya nakakalanding. Si Tito So, Soto, anticipated, parang ganun. parang anticipated na, okay, magjo-joke tong dalawang to in 3, 2, 1, gaganon ka. Pero pag si Tito Soto naman, Adlib. wait, nag-joke na siya. Yung mapaganon ka. Kaya maganda yung pasok niya dun sa pag-adjourn niya sa Senate. Shout out! Ang ganda! As a minority, you're there. Ang Ganda ng ganda ng pasok, pasok. Di ba? Walang nasabi. Parang, You know, ito ha, political... parang mic drop eh. Yung parang, Magpo-political na kami kasi baka may umalis na kami dito. So, alam niyo yung narrative lately, nagkaroon na siya ng narrative na si Erwin Tulfo na gano'n eh, na lumapit daw si Lord. Tapos sinabi niya, magkakaibigan pa rin tayo rito. Like parang, girl, alam na namin yan. Tawa nga ako nung pinanood namin yung Senate, ang tawag doon, yung Hearing Quorum. session. Quorum session nila, na parang nung sinabi ni Francis Pangilinan, ni Kiko na please allow me to talk first. Ganun. why are you curtailing Oo, my may curtailing. something? Tapos biglang may in-insert si in 2004 when I was in Congress. Magkalkalan! Huwag kang magdrama dito! Drama ko kami iyak. Alam kong cultural ano ka. So, alam mo, kung director ako, tapos siya yung actor, sorry, yung choice mo di nag-work. Di nag-work. Di nag-work. Please. Kung Hindi dati, siya nag-work. payakap-yakap ka kay sino yung Senate President nun? Coco? Coco Pimentel. Oh. Basta Pimentel. Na sinabi, yung payakap-yakap siya noon, na iyak siya nung iyak. Kasi nga, di ba, yung mga kupal na hindi pinabuksan yung ni Estrada. Tapos, nandun siya, iyak siya ng iyak, makita ng podium, para umiyak lang. So, alam na natin, lilipat ka rin, girl. Yeah. Actually, this is your worst lipat. This is gonna be your worst lipat. That was your last chance and you fuck it up. fuck it up. Yeah. Yan. Ay, naku po. Wala na talaga. Actually, Just cling to power. ang mama ko pa yung nakapansin nun eh, yung etong quorum nila. 'Di ba, sinasabi, okay, we will give time to every senator, yada. Nag-monologue si bakla, kala mo may writer. Tapos, dun sa monologue is, basta pagbibigyan natin magsalita, tapos magsasalita ka, civil. Diba? Pero pag nagsasalita na si pucha, dire-diretso. Pero pabalik-balik lang naman Oh, sinasabi. tapos pag magbabat in yung minority, please let the one on the floor to talk. Like parang, alam mo yung yung naiinis ka dahil ewan ko kung magaling or alam niya depensahan, alam niya mag-appeal sa sa taong Sa bayan. emotions. O sa emotion na akala mo logical, akala mo pero actually trinatrap ka lang niya sa sinabi na ni Risa, Diba? diba? Sinabi na ni Risa na it's a manipulation, it's gaslighting. Yeah. Diba? Tapos yung maganda ko sa sa minority, para silang ansam eh. Parang Avengers eh. Ikaw naman. Ah. 'Di ba? Tapos nakikita mo na hindi siya directed. Hindi siya blocked. Pero makikita mo yung majority pa naman kayo, tapos dalawa lang yung nagsasalita. Di ba? Tama. Ano-ano lang si naman, para siya yung kilala mong macho shit,
na bawal punahin o sitahin kasi senior na siya. Yung trigger. Tapos pag ma-trigger naman, like sumigaw, tumas lang yung boses. sabi niya, wala ka namang si emotional Cayetano naman Legal yung background magkukuhan. Si Cayetano naman yung magre-rebat na, oy, nag-apology ka pa lang, na tumas yung boses mo, or parang ibinabato nila yung for example, mga words like mampabraso, ano. Siya episode Para- 2, political tayo ah. Di ba? Marami Ano? pa akong gustong sabihin Pero tungkol yun sa nga Tanya din Marcova, di ba? pero mga putang ina ninyo. How can you be ethical? How can you be moral in that podium as a Senate president or Kung puro may self-interest Di ba? Nagpre-preside ka pa. Ba't ka nagpre-preside kung meron ka naman ng side, di ba? Kaya siguro preside kasi By the way, pre-session pa lang may side ka na. 3 minutes na lang kami rito, pero gagamitin na namin to as shoutout sa Silangan Coffee. Silingan. Silingan pala, Silingan Coffee. Kung gusto niyo suportahan ng mga pamilya ng biktima ng katarantaduhan ng Nasa ICC. ay kaya nga nagtatago ako sa ICC. Ganon. Parang iba yun. Parang kang si Joel. Joel naman. Joel naman. Blip. Hindi ulitan mo nga. Sino ba? Ay, yung kuhan, yung kaluluwa. Kaluluwa ng bayan, Mr. President. Kaluluwa ng bayan. Kaluluwa ng bayan. Hindi, pati yung isa, yung babae na umiiyak. Ito ito, magaling tumanggaya. Sino? Yung Si ano, si... Ay, naman lang ako kinukusta. Takot na takot kami. Okay, next episode, i-guess po namin ang isa sa mga senador. So, stick around. may mag-impersonate pa din. Oo. Yan na po. Sorry. May mag-weaving na ba? Makikita niyo na po ang katarantaduhan ng walang career podcast. Yan. Anyway, yun. Basta yun, Silingan Coffee. Pero shoutout Uminom kay- kayo. Kay Senator Risa. Yung Mm. baba. Ganun na ba talaga tayo kababa? Anyway, so ayan na, malapit na tayo. Pwede itutuloy namin tong podcast somewhere over the rainbow. Maghanap Pag pa nakahanap kami kami ng ng venue. pwesto. Yes. So, Wait. sige, iyon muna yung post mo para ano. Okay, hello, hello, hello. So, nandito na kami sa panibagong location. Panibagong Cubao. Pero Cubao pa rin. Cubao pa rin. Wala pa rin Kalabaw. Yes. Oh. Ayun. Ayun. Sayang, naudlot yung kwan natin. Naubos na tao ko. hindi na Napagod tayo, ako sa hindi na tayo makatawa kasi na siya, it's night time and nasa labas tayo, ang daming tao. So, Pero ako talaga feeling ko napagod ako. sa panonood, Kanina, sa usapan. anyways, Lagyan mo ng lubid. Panali. anyways, Lagyan mo ng panali. pag na-edit to, pag nakita niyo yung episode, ibig At sabihin, pag hindi na hindi nanakaw yung yung camera. Camera. Pero pag audio episode lang makita ninyo, ibig sabihin nun, may nanghablot. may nanharbat. May nangharbat na niya. But anyways, nandito kami ngayon sa Giovanni's Bar and Restaurante. Center of the lang. universe. From the center of the universe. Pinayagan lang kami rito kasi Pasara na sila. pasara na sila at hindi kami maka-order ng beer kasi nga pag umiinom kami ng beer, mabagal. Pasara na sila,
Kami pabuka pa lang. Ang bibig. Bibig. Bakit ganyan? So, kung makikita nyo, ganyan yung nangyayari ngayon sa recording namin. Ang lalaki nung mga bar kasi nasa labas talaga kami. Wala At- kaming Oo. noise cancelling. Wala kaming noise cancelling. So, expect na karamihan ng mga episode pa rin namin ngayon ay walang noise cancellation. So, ibig sabihin, yung cancellation namin nakaasa lang sa cancel culture. Ano daw? Nakadepende sa cancel culture. Nakadepende sa yung maka-cancel na ba kami? Pag or- ma-cancel kami, mano-noise cancel kami. Yes. Yun lang yun. Oo. Pag wala na tong episode, pag wala kaming next episode, kinancel kami nila. Hindi, totoo yun. Kinancel kami. Tangina Sayang, kasi. walang beer. Yun na nga eh. Dati, ano lang theater lang yung pinupunan. Ngayon, nasa taas na tayo. Upper house na. Oo. Pataas ng pataas. Mr. Chair, I have the floor. Parang, ano ba? Sa chair ka ba o sa floor? I have the floor. I have the floor. Nakakatawa yun, no? Yung ganong bagay. Yung ano? Na, I have the floor, Mr. Chair. Pero hindi din naman nila sinusunod. Na parang, putya, bat-in pa rin ng bat-in yung panot na yun eh. Tapos, pag may magbabat-in sa panot, sasabihin, the floor? Like, parang, bitch! Pero di ba nagbatin naman siya. So technically, pag sinasabi ng chair na ano yun yung may term siya eh, recognize, Recognize. di ba? Wala namang ganun. Sumisingit lang naman sila. Pero alam niyo, yung pinaka-hate ko talaga makita doon si Bakita. Siya yung makita mo pa lang yung pagmumukha, wala pa. Hindi naman sa nagdi-discriminate ako based on appearance. Pero napaka-displeasing niya talagang tingnan. parang Oo. parang meron siyang aura na makita mo pa lang siya, magagalaitikan. Actually, no, di ba? Tsaka ayoko nung haircut niya. As in. Hindi mo na yung mapapalitan. Haircut yon or Wig. wig? Di ba? Oo, Hindi tumataas. Sino yung gumagawa ng wig mo, palitan mo na. Bakit? Di ba, meron yan yung parang sa barbero na, buhay pa ba yung gumupit? Hindi, wag na lang siya mag-wig katulad sa akin. O kaya, ba't nakatakip bibig mo? Ay, nagsasalita yung lagi namang nakasupre. Hindi kasi for ano, Okay. ano yun eh. Pero Kakastudy. meron talagang mga tao na wala pa namang sinasabi, wala pa namang ginagawa, pero yung Bad trip ka na. Yung pagmumukha pa lang nila, bad trip ka na. Di ba? Saan ba gawa yung mukha na yan? Bad trip? You know? Kung gusto mong bad tripin yung boss mo, dalhin mo sa piscina. Hindi, mag-gift ka ng standee ni Marco. Nakagana na. Ganun na, nakapilukan. Bad trip si ano eh, si Senator Reyes, sabi ni Ganun. Kasi naman, sinabi wala daw Legal background. background. Eh, yung ang picture ni ito, wala nga legal background yung nakitang senador dun eh. So, wala siyang legal background din. Diba? Naya naman sabihin yung mga force majeure. Force majeure? Putya, saan mo nakuha yan? Sa dictionary? Sana dinadactate niyo yung ano, o kaya inaano niyo yung daliri para hindi na nagpe-Facebook pagkatapos ng Diba, sabi nga ni ng session. Carlo, pag inaantok na, matulog na. Oh, kasi- Huwag nang magpo-post. Nakagano pa siya. Kasi 'di ba parang kwan yan eh, parang drunk text yan eh, 'di ba? Na
paglasing ka na, itulog mo na, wag ka nang mag-text sa ex mo kasi mapapahiya ka lang. Gagawa ka ng mga nakakahiyang mga bagay-bagay. Kagaya nung nag-livestream si di ba? Nakita yung maliit na katotohanan. Pakiblip yan, Lance, ha? Bakit i-flip-flip? Pero naman to be fair, maliit lang. to be fair naman kay kung ganyan naman yung thinking, di lahat na lang tayo mag-work from home. Lahat na lang tayo mag-telekinemi. Diba? Kasi lahat naman tayo nakakaramdam ng init. Diba? Pero yung pag sinasabi may selective treatment, diba? Parang di lahat naman tayo nakaka-experience yun ng El Nino, yung gera, yung So, climate change. So, dapat lahat tayo na lang, di ba? Dapat kaming mga nagtatrabaho ang nag-work from home na lang. Hindi lang kayo mga senador, di ba? Ang hirap, basta, nung araw na yon pinanood namin ni Mama yung buong quorum. Di ba? Tapos, nung pinanood namin yung buong quorum, alam mo yung hina-high blood lang kami. Imagine, may high blood na po ako dahil sa quorum na yun, ha? So, my God, grabe talaga. Pero mas grabe ko pa yung nag-present si Fake news. video. Yan nga yung dapat gawin ng media. Kaya please naman, media, na hindi porket professional dapat ang media is kailangan dapat yung tanong mo ay non-biased. I-police mo din. Kasi, putya nagsasabi na ng fake news tong si Sister Rep. Tapos hindi pa rin natin ipupulis yun. Di ba? Parang ang tanga nung ganung bagay. Kasi for the content, di ba? I-splice yun, tapos i-distribute. Yun din yung sinabi ng mama ko na kasi pag pinalabas na yan sa media, kung ano yung sagot at yun yung pinalabas sa media, okay, papatayin na nung matanda, nung boomer, yung TV niya at yung sagot yun na yung tatakbo sa utak niya hanggang may mag-rebut sa kanya. At yung nag-rebut sa kanya na yun, may ebidensya. Ngayon, yung ebidensya na yun, hanggat hindi pinapakita rin sa matandang yun, sa boomer na yun, is hindi pa rin facts. Kasi nga, ang tumakbo lang sa isip niya is yung naipakita sa media. Which is, again, double-edged sword talaga ang media. Sabihin na natin, totoo, may fact si media. Pero dahil nga, yun yung purpose nung ginagawa ni balita, nagiging pabor dun sa party na yun. Tapos yung parang yung laging sinasabi ni na divide the floor. Diba? Parang yan Divided din yung, na nga eh. yan yung ginagawa din nila sa mga nanonood. Diba? Na yun, na Divide and conquer. We're already divided. yun yung nakakainis. Kasi, kaya nga nang sabi ko, simple lang naman talaga yung kailangan nating maintindihan tungkol sa mga bagay-bagay. Na actually, hindi naman natin kalaban yung kulay ng bawat tao, di ba? Yung political affiliation nila or kung may sinusuportan man silang kandidato. Kasi at the end of the day, regardless kung DDS ka, BBM, pink, yellow, green, blue, violet, whatever, lahat tayo nagbabayad ng quiz, lahat tayo kumakain, lahat tayo nagko-commute. Diba? Parang hindi tayo yung magkakalaban. Yung kalaban
natin yung mga tao na ninanakawan tayo at pinapahirapan yung mga buhay natin na dapat sana yung responsibilidad nila is tulungan yung mga mamamayan na sila din naman yung nagpapasweldo sa kanila, di ba? So parang yung nangyari, mag-away-away kayo dyan sa baba, tapos kami dito, susweldo lang kami ng 300K, kahit hindi kami pumapasok sa session. So yun, parang hindi tayo yung magkakaaway. It's just that yung problema is pinapag-away-away tayo para malihis dun sa issue na collectively dapat aware tayo sa mga nangyayari Tapos, at collectively, nagsisik tayo ng accountability sa mga public officials natin. Tapos, wait lang. Sorry. Huwag natin kalimutan na itong bangayan sa Senado ay bangayan ng isang mas malawak pang tunggalian, lalo na sa geopolitics. Like for example, sa China, sa US, di ba? Alam naman natin na yung kampo nila ng mga cronies niya, ng mga kapartido niya, di ba? Ano sila, in favor sila talaga, pabor sila sa sa interest ng China sa Pilipinas. So kaya ito rin yung mahirap kasi dahil merong geopolitical war between the US and China, gulong-gulo rin tayo sa natin, sa government natin, lalong-lalo na sa Senado. Kahit hindi tayo pinag-uusapan natin yung kampo nila, di ba? Pero ano naman yung ginagawa ni di ba, ina-accommodate yung US? Magkakaroon ng Pax Silica, di ba? Magkakaroon ng AI facility dito na kung saan yung mga gamit pandigma na gagamitin dito ay ma-manufacture. So, data center siya basically. Kasi nga, para na rin tayong ginagawang US base. Kasi nga, because of the aggression of China. Remember, ito dahil na-mention to dun sa sa gig na ginawa ko, na ang Pax Silica rin, it will allow white and American and Israel crimes. Like, hindi na sila mapoprosecute. So, kung ano man yung ginagawa ng mga Zionist sa Siargao, kaya hindi sila nakakasuhan dahil dito sa Pax Silica na to. Sabi nga 'di ba ni regalo niya to sa sa US. Oo. Tapos yung CEO pa ng Pax Silica, Zionist, 'di ba? Israel. Kaya hindi siya Anyways, balik tayo sa Tanya Markova. Well, kailangan siguro natin isara muna kasi medyo malawak yung nabuksan natin. Yun lang, yung part lang na, wow, ang lakas mong magregalo sa iba. 'Di ba parang kapitbahay, parang bahay yan di ba? Na mas pinaprioritize mo yung bisita mo kaysa yung sarili mong pamilya, 'di ba? Pag yung bisita pumupunta, binibigay mo yung pinakamagandang kwarto, naglilinis ka ng CR, yung pinakamagandang beddings. Pero putang ina naman, yung mga sarili mo namang pamilya nagsisiksikan sa isang kwarto. Yung parang ganun na typical na parang putang ina na. Yan yung isa sa mga ayaw ko din sa pagiging Pilipino, na may yung parang too much accommodation, na parang hindi ba pwedeng everyday ganun yung treatment mo sa sarili mong pamilya, di ba? Na bigyan mo ng magandang beddings, bigyan mo ng magandang kwarto, bigyan mo ng magandang treatment. Hindi yung kung kailan lang may bisita, tsaka ka maglalabas ng mga babasaging plato, mga fine china, kenemer, di ba? Parang ang unfair lang na parang tayo yung bumubuhay sa bansa, pero yung niririgaluhan iba, di ba? Ang saklap men. At saka eto para isara na namin to. It's, di ba, political na nga nangyayari, di ba? Sobrang political na. Pero my God, kuya naman,
pwede at least, gawin mo naman yung ginawa ni Pinoy nung may impeach na si CJ Corona. Na gumalaw siya ng konti, pinagalaw niya yung baso, kaya na-impeach si Corona. Ikaw naman, gumalaw-galaw ka rin. Diyos me, yung Marimar. Paano kung makabalik yung vice president na yan at naging president? Eh, di kulong wala ka. Tangingot. Hindi, ay. Yun nga, yung panawagan natin, di ba, na lahat ng sangkot dapat managot. Oo. So, kung ikukulong si G, ikukulong si ikulong din si lahat Which ng is, sangkot na makakasuhan na si kaalyado ng administrasyon. Makakasuhan na rin yung mga ibang naging ano nila. Which is, mga putang ina ninyong DDS kayo. Ayan na. Yung high blood. Huwag na nating isara. Cut. Cut. Cut na tayo doon. Yeah. So, balik tayo sa arts. Well, habol ko lang. Kung anti-China ka, dapat anti-US ka rin. Yes. Yung Pro-Pilipino. Kuwan, Pilipinas. Pilipinas para sa mga Pilipino, hindi para sa mga foreign investors. To clarify, kung anti-China imperialism ka, dapat anti-US imperialism ka rin. Sinasabi nga ni General Luna, makipagtalik ka sa kama ng mga Espanyol at ngayon makikipagtalik ka sa kama ng Amerikano. mga Amerikano. Ano ka, birhen? Naniniwala sa pag-ibig. Sa ng isang Puta. puto. Puto, bumbo. Kasi may mga lalaki naman. Sa bagay, Diba? Yun na nga yung Gender point. inclusive kami rito Yun na nga yung point. Pilipinas para sa mga Pilipino. Tayo yung dapat unang makinabang. Tayo yung unang dapat mag-enjoy. Okay. By the way, yung Tanya Markova, political sila, di ba? Guys, wag to 20 minutes. Hindi. Di ba? Ano, magsasara na ba tayo? Masara muna natin yun. Sarap muna na. Next episode na. Tumatawid na nga ako sa Tanya Markova eh. Hindi, pause muna tayo. Basta muna na. Gusto ko. Para sa next episode, di ba? Kasi i-guess natin Tanya Markova. si Totoy Bato. I-guess po namin si Totoy Bato. Oy, Yan. ano bang magandang impersonation yan? Doon sa wig niya. Sino bang magandang impersonate? Hindi, magto-Totoy. Basta makikita niyo po si Totoy Bato. Nakita ko na yung Sino? Si Leia Cuyatanos. Ito na yun. Kuya Thanos. Ako yung Ako na si Marco Leto. Marco Leto. And, dito na Akala ko kami si gumagawa Marco. ng pangalan. Si Marco. Marco. Wait lang. Polo. Bala kayo dyan. Marco. Oy, pero hindi. Kuhan. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. Segue na tayo sa Si Tanya Carl Marco. Marco. Art na tayo. Sa Sige, arts sige. na tayo. So- Ako po si Meryl Stripes. Meryl Stripes. Ang aking Tanyakis name. Patayin sa sindak si Barbara Streisand. Yan. Ang haba. Siya si Linda Blair. Linda Blur. No, don't name me. Don't Ano ka? name. I name me. Ano yung sa'yo? Manunulay. Wala ka? Clown name. That's my clown name. Manunulay. Actually, may name ako. May drag name ako. Ano? Farrah Poe. Farrah. Farrah. Yes. Kano mo si Fahrenheit? Ha? Si Fahrenheit. Ewan ko. O si Farah dito lang. Actually, yun din yung yung full name ko. Pero hindi ko na yun tinanggal ko na yun. Or Farah na masahe ka na. Sabi mo Farah, tapos sabi ng driver, masahe ka na? Opo. Yan po. Yan po yung mga hindi pa nakakainom kaya
Di pa na-activate. Or di ba rockstar ka? Oo. Faramore? Anyway. Yan po talaga. So, yun. Punta na ba tayo sa... Balik ba tayo sa... Balik tayo sa Tanya Markova? ang huli nating pinag-usapan ay yung mga pelikula. Pelikula na ba? Lance, Enteng? correct mo na lang ako pero bala na. Yun, Enteng Kabisote. Bakit hindi mo pa napapanood yun? Ayaw ko kay... Big. Tsaka, yung ayaw ko sa kanya, kasi hinahakot niya yung lahat ng mga batang babae na leading lady. Well, yan yung... Simula nung di ba may Enteng Cabezote na andun si Christine Hermosa na ginawa ng anak. Hindi, Christine. Tama, Hermosa pala. Ayun, yun nga. So parang ako kasi ayaw ko sa mga ganon. As a babae na nanonood ng mga ganyang palabas, ay na hindi nanonood ng ganyang palabas, yun yung choice ko. Kaya hindi ako nanonood. Kasi parang ayoko nung Macho culture. yung macho culture na Patriarchy. yung matanda, ipapares mo sa sobrang bata, di ba? Tapos ano, Hindi ko siya pro women. Hindi ko siya pro. Fun fact. So may play ako na criticize ko yun. May sinulat akong play na criticize ko yun. Now, pinabasa ko siya. Sa circle na lang namin, pinabasa ko siya sa, alam niyo na. Tapos, nag-react yung pinakamatanda na parang sinabi niya na kasi parang yung goal ko doon is yung decay, yung rot na nangyayari na ginagamit ng mga matatanda na savior sila ng tong babaeng to. So parang savior sila ng era na yon. Parang tinira ko yung EDSA. Na itong mga nakapag-EDSA, nagkaroon sila ng superiority complex. To the point na ginagamit nila yung superiority complex na yun as a predatory to take an innocent woman na young to in a relationship. Tapos nagalit siya. Kasi na-hurt siya. Na-hurt kasi predatory siya. din siya eh. Na-hurt siya. Sabi niya, kaming mga matatanda ang rason kung bakit nagka-EDSA. So parang sabi ko, wow, kayo lang. Parang Collective naman gumanan yun na ako eh. sa utak ko na yun. And doon na ako I nag-resign think ano yun, sa idea na yun. very, ano ba? Kailangan siyang pagnilayan ng maayos. Kasi I think hindi mo naman din ma-generalize. Hindi naman. Diba? Pero kasi nga, Meron din namang mga di ba? Nag-uprise, buhay. ng buhay na napaka hindi feudal, di ba? Kasi feudal Pero yun ang na parang tinira meron naman- kang ganun na ano oo. eh. Di Pero ba? ang tinira naman kasi doon is yung feudal na idea. Yeah, Kaya parang nung nag-react siya violently, parang napaka-defensive. ang defensive mo naman. Yung tanong ko rin naman, bakit tayo nagkakaganito kung naging successful yun? Kasi naging kung complacent. naging successful yun. Kasi naging complacent. diba? May Kasi, part na naging complacent talaga sila. May Kasi- mga EDSA veterans na sabi nila, ba't pa tayo magma-martial law? Hindi ko nila lahat but there are. May mga hanggang ngayon, there are still cultural leaders na wag nang tayo mag-martial law. Bago na yung
wag na tayong mag-tackle ng ng mga issue na related sa martial kasi tapos na yung era na yun. I can attest to that. Meron ako naging isang friend. Pag sinabi ko kung ano ang trabaho niya ngayon, kaya niyo siya ma-research sa ano ko. But, sige, sabihin ko na lang din, pero ika-cut. Cut mo to, Lance. So, yun. Blip mo na lang. So, yun. Hindi kasi nare-read na rin pala to. Nare-read na pala to. But anyhow, yung person na yon, imagine, nagsusulat ako ng for martial law. Diniscourage niya ako. Sabi niya, ba't ka pa nagsusulat ng martial law? Andito na yung EJK. Sabi ko, di ba parang EJK din naman yung nangyari sa martial law? May parallels eh. Si Primitivo Mijares, di ba? Na EJK yon. Yung anak niya na EJK din. So, di ba parang, hello? Bobita ka ba? Ganon. But yeah, good career, bakla. Kaya meron ding meron din talagang nagpatuloy, di ba? Meron ding, kahit nga yung sabihin natin yung Red Saga, di ba? Patuloy yung pakikibaka. May mga aktivista rin na patuloy ng pakikibaka. May artist din na patuloy yung pakikibaka. Example dyan, for example, kung titingnan mo yung anong tawag na, work sample ni Sir Love after EDSA, andun committed pa rin siya sa mga martial law things, kahit yung evolution, yung Jesus Revolutionario. Tapos may mga artist pa rin na may artist din na marami ding artist na patuloy na nakibaka ng ganun. Pero yung pinaka na anuhan ko is yun nga, yung mga EDSA hindi EDSA babies, yung mga veteran ng EDSA na they thought na okay na. Yes. Diba? Naging Tapos, komportable. I understand kung saan ka nanggagaling doon sa pagiging feudal ng iba na pliniplex nila na galing ako pag-EDSA ako. Tapos ginagamit nila yon na I'm Na parang galing ako moral dito. ascendancy nila na porke nabuhay sila nung time na yun. Swerte nga nabuhay ka At saka, itong mga writer na to yan, yung mga writer na yon, Lip. Yung mga yon is yung mga resulta nung kapanahunan na arts na nandun dahil din sa kanila eh. Diba? So imagine, yung pelikula dati, sino writer no? Malalaman na lang natin sumama pala siya sa EDSA. Tapos, ito pala yung ginawa niya. So, ibig sabihin, bakit ka gagawa ng isang sining na medyo predatory? Tapos, i-serve mo sa platter na ito lang ay isang comedy, ito lang ay isang situational drama. Hindi dapat ganun. Parang yung nangyari, okay, na-take over natin, di ba? We were able to take over yung spasyo, di ba? Napalayas natin. Tapos ngayon, na na-enjoy nila yung position na yon, yung status na yon. Literal na nag-stick na talaga sila doon. Meron ngang nagsabi, matanda na ako, I give it to the young ones. Parang, meron palang retirement ang pagiging cultural worker. May retirement pala yung pagiging aktivista, di ba? Parang, nakita ko yung mga retirement ng mga aktivista na yan nung nakagawa ako ng isang show sa Panday City. Yung
may nanood, tapos sinabi niya, ano ba bang purpose, ba't nyo pa to ginagawa? Tapos naman parang gano'n, na parang, Dapat nga dahil na-experience nyo yan, tapos may mga kaibigan kayo, may mga kakilala kayo na nakulong, o baka nga nakulong ka, o may mga kaibigan kayong namatay, kapamilya na pinatay, di ba? Tapos, mas the more the reason na alam mo na hindi pa tapos ang laban. You have to continue. Pero I also appreciate din yung mga naging complacent, pero at the same time ngayon, lumalakas rin yung ano nila, yung commitment. Kasi lesson learned din naman yun di ba? And I hope na masustain natin yung ganung history. Yun nga, na napapasa natin sa mga younger generation kasi nga, yung younger generation din naman yung magpapatuloy. Di ba? anyway. Ako, yung masasabi ko lang din naman, minsan may mga nabubuhay at nagsusurvive kasi baka swerte or baka may ginawa kang paninipsip, di ba? May mga ganyan din naman, di ba? Na kaya Kagaya sila ng- nakasurvive, di ba? Kagaya ng sinabi ni Joel L. na hindi na bago yan. Ginagawa na dati yan. Ngayon lang nagkaroon ng issue. Mm. 'Di ba? So, my God, girl, galing ka sa teatro, tapos sasabihin mo yun. O, So, ako ibig sabihin talaga, wala kang effort o commitment na baguhin yung sistema. Oo, 'di ba? Wala kang commitment, wala kang Or baka ego. Dahil nga, kami, dinanas namin to, di ba? pero no, yun lang din. Kasi parang yung Pilipino na ugali na hindi naman sa pagiging mapagpatawad, pero yung parang yung minsan short term lang, yung memory natin na pag okay na, sige, parang hindi ko naisipin yung mga kahirapan and all. Tapos, habang kinakalimutan mo or habang nag-move on ka na sa mas magaganda at mas magagaan na mga bagay, yung system super insidious na binabawas yan sa educational system. Pinapapasok yung mga cronies. Diba? Yung parang paunti-unti hanggang gamitin yung technology. May trolls na, may fake news na. Ngayon, may mga deepfakes na and all. Diba? Parang nagsisplice. Diba? Parang yun, na parang hindi natin namalay na, ay shit, andito na, ay shit, presidente na, ay shit. Pagkatapos yung magpresidente, nabenta na pala tayo sa China, nabenta na tayo sa US, diba? Tapos, nabenta na tayo sa Israel. nabenta na tayo sa Israel, diba? Tapos Yung parang pinakamahirap dun. hanggang kailan yung lagi na lang tayong ay shit. Yung Diba? Pero pinakamahirap- nakikita naman natin kung ano yung nangyayari. Pero ano yung ginagawa? Yung natin? pinakamarap, ganito kayo makipaglaban noon. Tapos parang ngayon, parang napaka-helpless nyo. O parang wala kang idea paano labanan. Kaya nga, di ba, babalik tayo rin sa title yung title ng isang pelikula. Ganito kami noon, paano na kayo ngayon? Ganito na kami noon, paano ngayon? Nangyayari na siya dati. Pero dito pa rin tayo, wala tayong natututunan. Meron akong isang teacher namin sa script analysis. Sabi niya rin na we get what we deserve. Whereas, maybe, ito yung nakukuha natin kasi nga Deserve natin to. deserve natin to kasi yun hindi pa natin, di ba, parang Hindi nga, naman. Feeling ko lang din, hindi pa natin alam yung value natin. Oo nga, Kaya parang- nasisettle pa tayo. Oo. Di ba, Dahil dun sa settlement na yon,
nakukuha din natin yung deserve. Kaya nga sabi nga, every action has an equal and opposite reaction. So, itong mga nangyayari sa atin, result lang siya kung gaano na kabigat yung binuwis natin para makuha to. Diba? Siguro, oo, merong mga pagkapanalo, meron pa rin pagkakulang. And, yung mga pagkukulang na yun, yung mga next generation, o kung kasama pa tayo nun, tayo na yung pupuna nun. Tayo na yung magpupuno nun. Well, siguro doon na natin i-end ang episode. Sa episode 3, ano ang gagawin natin sa episode By the way, 3? mag-ano pala ako. Meron akong gusto ring i-counter dun sa sinabi ko about ego and ano. Kasi minsan dun yung pagiging yung feudalistic tendency ng isang tao or pagpapasa nila ng trauma kasi traumatized din sila. Hindi natin alam din yung heaviness ng trauma na dinanas nila. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin babaguhin yun, di ba? Yes. Para kasi ano yan eh. Sorry for the word, pero na-molest tsaka dati. Now, to do that to cope with that trauma, mang-molest tsaka. Pero, what if hindi muna tayo pumunta sa molestia? Like, for example, sa pagiging terror, di ba? I mean, yun. Actually, ano rin siya? Kasi verbal abuse, di ba? Verbal violence. Basta abuse. Pero, baka naman din, walang nagpuna sa kanila dati. Ngayong generation lang to, medyo may lumalabas na. Kaya ngayon lang din sila na... Tapos, dahil lumalabas na yung ganyan, lumalakas na naman yung mga yung mga boomers. Sinasabi nila, may cancel culture. Hindi po cancel culture. Kino-call out lang kayo. Pero, Kasi ang cancel culture, kasi kung totoo man ang cancel culture, yeah, Malaikis ka na. so ibig sabihin wala ka ng career. tama. Pero di ba ang toxic din minsan kasi ng cancel culture eh. Wala namang cancel. Call out ang meron. Call out culture. Pero may blacklist. Ang blacklist naman, nangyayari yon sa mga nang-call out. Kasi wala, okay. For example, Ginagawa sa mga nagko-call out. si Daryl Yap, ilang beses na siyang kinall out. Ilang beses na siyang sasabihin niyang na-cancel. Pero na-call out, kina-call out lang naman siya. At the end of the day, may career pa rin so hindi siya cancel. May career pa rin siya. Ako, yung ko naman, perspective ko sa cancel culture, in a way na we are too perfectionist sa pagtingin sa isang tao o sa isang icon or sa isang artista o sikat na parang isang lang na gawin niya, may mob mentality agad tayo na Depende kasi naman nasabi sa niya yun. ginawa. Depende rin naman Like for kasi. example, si Glock 9 sa UP, 'di ba na pinatanggal ng management niya yung mga may panawagan. management, Yun nga natanggal. pero the way the people, yung ibang mga aktivista nag-react na parang bakit ba? Ano bang ginawa ni Glock 9 na para lang sa incident na 'yon? Agad. Hindi ko pa alam yung issue na yun. Sa UP 'yon, meron siyang kumanta siya doon, nag-perform Sa siya doon. fair. Dun sa fair. Tapos may panawagan, siyempre UP eh. Pinatanggal yung Oo, ng parang management. tarpaulin na lang or something. Na parang just that one action, parang parang sinam up mo na yung career ni Glock 9 na grabe yung influence ni Glock 9 na grabe yung tapang niya ever since. Siguro kasi kasi 'di ba ang UP Fair, naman kasi siya hindi siya yung concert talaga. May advocacy siya. May advocacy siya. Every day may advocacy sila. Oo. So parang
Okay, tama yon. Wag i-blame si Glock. Oo. Tirahin yung management. Or okay lang, maging critical tayo, pero sana hindi siya aabot na ayoko na sa tao to. Di na ako makikinig sa kanya kasi ganito yung ginawa niya. I mean, choice na yun ng tao. Hindi na natin yun matatanggal. Kaya nga kinikritik natin din yung cancel culture na, Pero yun nga, 'di ba? again, call out, Hindi mo rin naman mapipigilan yung mga tao. Yes. Kung ganun lang sila kababaw, maka-appreciate ang nung legacy ng isang artist. at the end of the day, kung totoo man ang cancel culture, dapat wala nang career si Glock 9. Ang meron lang talaga, call out. Yang nangyayaring yan, kababawan lang yan. At the end of the day, babaw lang yan. Na, ay, ganyan ang ginawa ni Glock 9. Oh shit. Ganon. Gagawin ko to kay Glock 9. Ika-cancel ko siya. May career pa rin po si Glock 9. kaya nga hindi ako naniniwala sa cancel culture ever since. Kasi kung may cancel culture man, dapat yung mga sikat na meron tayo ngayon, wala nang career yan. Same as Marian Rivera. Ano yun natin doon? Kung may internet na nun, wala nang career si Marian Rivera. Right? Kasi diba, naabutan niyo ba yun? Kung ano nangyari? Yung naalala ko lang yung sa psychology. Yung ginawa niya kay Karil. Tapos kay Dingdong. Okay. Form of cheating yun. Kung mangyari yun at this time, blacklisted na blacklisted, hindi Kung cancel. totoong cancel. Pero kasi hindi naman ibig sabihin na totally canceled ka. But they're just Pero yun nga certain, yung essence ng word. Pag cancel ka, as in like, For example, si Kevin Spacey. Punta tayo doon kay Kevin So, Spacey. wait lang. So, you are parang sinasabi mo na hindi to totoong phenomena na to. Yes. Yun yung hindi siya Pero alam natin na realistically may mga speaking. vlogger na isang mali mo lang wala ka ng Hindi, career. may career pa rin naman. Hindi, may mga vlogger din na Hindi. mga ganun. Okay. Di ba? Zainab, na-cancel siya dahil sa mga cheating issues, sa mga papalit-palit ng boyfriend. Kinancel siya nung fans nang cheat sa kanya. Pero may career pa rin na malaki si Zainab. At Tony Fowler. nahanap niya ang kanyang true love. Tony Fowler. Si Tony Fowler ay binubugbog niya on cam ang mga kasama niya sa bahay. Pero sikat pa rin si Tony Fowler. Ang tawag na nga sa kanya ay Mommy Oni. Vice ganda. Mutya, ang dami kong kayang ilista kay Vice ganda. Pero until now, nandiyan pa rin siya. Yun yung yung gist na yun eh. Kaya nating mag-list down ng sobrang daming tao na kinancel. Pero putya, sikat pa rin naman sila eh. Ang dami nilang fan base. Pero alam mo, yung pinaka gusto ko sa mga ganyan, kasi yung mga pinagsasabi mo, puro babae, LGBT, nag-survive. Pero yung mga lalaki, putya, wala na kayong trabaho ngayon. Si Daniel, Oh. That's an example, di ba? diba? Dahil Okay. ka, mga O si dahil lalaki yung siya. Hindi. sino? Mariripat ko rin yan. Daniel. Nung bumalik si Daniel, tinira si Catherine. Sino ang tumira kay Catherine? Yung fan base ni Daniel. Pero So, hindi nila magigiba si Catherine. Sino pa yung yung kay Nadine? James Reid. James Reid. James Pero I Reid. mean, mayroon naman ding mga cancel na James deserve. Reid. Charot.
James Reid, lalaki siya. Sino ang kinancel? Yung babae. Yung pressman. At the end of the day, may bumabalik eh. Hindi, pero to be kung naman kay Daniel, deserve. Compare mo naman yung ano niya. Deserve na diba? yun. Pati yung, di ba yung bago lang ngayon, yung kay Liza, sino nga yun yung guy? Hill. Oo. yun din. Kababalik lang niya. Pero tingnan mo naman kung ano yung mga role na napupunta sa kanya. Puro mga kupal roles. Kaya nga, I agree with Albi kasi. Si Albi, kupal naman na yung pinipaint niyo sa akin, di, kupalin ko na. Hanggang sa susunod na episode. Di pa. Ay, hindi, malapit na tayo doon. Malapit Okay. na. So, Di pa natin- next episode, makikita nyo na po si... Yung mga special guests. ang aming mga sabi ng special senators. guests. Ang mauuna po ay si Kanye East. Ayan, mauuna po si Kanye East. Kung hindi po namin siya makuha, makikita nyo na po lang si Leia Cuyatanos na muna. Okay? Kung meron kayong question, ilagay nyo lang po sa comment section at babasahin namin kay Leia Cuyatanos. Remember, kamustahin nyo po siya sa episode na yan, okay? And, paalam. Bye! Shout out sa Tanya Marcova. We love you. Mali. Who is our next guest? For the next episode of Walang career. Podcast. So, basta makikita niyo po si Totoy Bato, Leia Cuyatanos, Leto. Marco Leto. Una po ay si Kanye East. He would be 6'4" and blonde, and his name would be Dashel or Stafford or Joel.